So, example is x squared plus 12x plus 32 is equal to 0. Quadratic equation yan, di ba? So, find the solution or find x, no? Solve for x using completing the square. Yun yung ano nyo, topic. So, yan, no? So, first step is transpose 32 to the right side, no? So, transpose. So, x squared plus 12x is equal to, lipat siya, magiging negative. Yan. So, pag naglipat ka ng term, either right or left side, nagiging negative. You know, batas yun, no? Or law. So, kung may laws sa government, kung may mga batas sa gobyerno, may batas din sa mathematics, no? Maraming batas ang mathematics. So, yan na siya. So, nilipat yung 32. Then, ito yung first step. First step. Okay? Yan, o. Then, kailangan nating i-complete ito, yung nasa kaliwa. Kailangan maging perfect square yan, eh. Ano? Kaya completing the square. Para maging perfect square yan, ang gagawin mo ay itong 12 na yan, no? Palaging ganito yan, 12, divide mo sa 2. 12 over 2. Then, take the square. I-square mo siya. Yan. Palaging ganyan. Ganyan ang proseso. So, simplify mo yan is magiging 6 square. Diba? So, yung munang nasa loob ng parenthesis, diba? 12 divided by 2 is 6. You know? Tapos, square. Diba? Then, simplify 36. Yan, o. Step 2 yan. Step 2 nga. Second step. Or step 2. Diba? Then, yung third step yung third step natin, yung 36 na yan, i-add mo dito. Dito sa x squared plus 12x. So, x squared plus 12x plus 36. Di ba? I-add mo yan, no? Then, pag in-add mo yan dito sa kaliwa or sa left side, kailangan mong i-add din sa kanan dito. Sa 32. Tama, dito sa negative 32. So, is equal to negative 32. Di ba? Negative 32. Inilipat natin kanina. Plus 36. Okay? Yan yung step 3. Step 3. Okay, so in-add mo yung 36 dyan, dapat i-add mo rin siya dito. Ganun yung balancing of equation sa mathematics, no? Batas din yan or law. So pag nag-add ka dito, mag-add ka din doon. Kung ano yung in-add mo dyan, siya din i-add mo rito. Pag nagbawas ka dyan, magbabawas ka doon. Pag nag-square root ka dyan, mag-square root ka din dito. Pag nag-square ka dyan, square ka din doon. So, ganun yun. No? So, then, ang susunod, yung step 4 is factoring. No? Pa-factoring natin to. Kasi perfect square yan eh. So, lalabas niya ganito na. X plus 6 square is equal to, simplify, negative 32 plus 36 is positive 4. Yan. No? Bakit naging positive 4? Kasi unlike sign or magkaiba ng sign, di ba? So, sa laws ng sign numbers, subtraction, isusubtract mo siya. Kasi magkaiba ng sign, no? So, 36 minus 32. Magiging ganun siya eh. Kaya naging 4. And then, kukopyahin mo yung sign ng malaking number. Kung ano yung sign ng may malaking number. So, since plus or positive yung 36, mas malaki yung 36 sa 32, kaya positive ang gagamitin mong sign. So, unlike sign, subtract. Okay? Then, copy the sign of the larger number. So, which is 36, kaya naging positive 4. Okay?
Then, ito na yung step 4 na ba to? Step 4. O tama, step 4. Yan, step 4. Then, kailangan nating ma-solve yung x, no? Diba? So, para ma-solve yan, kailangan matanggal mo tong square dito, itong 2. Para matanggal mo yan, take the square root. No? Take the square root. So, ito yung step 4. Ito yung factoring kung tawagin. Ilalagay ko rito, factoring. You know, factoring, di ba? Yung step 4, factoring. Yung step 3, add yung perfect square nito. Para maging perfect square, ina-add dito. Hindi ko na nilagay. And then yung step 2, yung finding the square, no? Para maging perfect siya. And then yung step 1, transposition. Ito yung constant, yung 32 transpose. Then, factoring na, no? Then, para matanggal tong 2, square root. Take the square root of both sides, no? So, x plus 6 square, take the square root. So, nag-square root ka dyan, mag-square root ka din dito. Diba yung sinabi ko kanina? Kung ano yung gagawin mo sa kaliwa, ganun din sa kanan. So, yan o. Taking the square root of both sides. This is step 5. So, step 5 is SQRT. Both sides. Both sides. No? You know, SQRT means square root, no? Abbreviation na lang, square root both sides. Yan, no? Square root of quantity x plus 6 square is equal to square root of 4. Then you simplify, magka-cancel na to eh. Itong square na yan, magka-cancel yan. Lows din yan eh. Kasi di ba ganito yan, no? A square, pag tinake mo yung square root niyan is A, di ba? So, mawawala na yung square. Kasi sa exponential form, ito yung exponential form niya eh. 1/2. Yung square root, pag in-exponential form mo yan, nagiging 1/2 yan. Lows din yan. Lows of exponent. No? So, pag yan, sinimplify mo, 2 times 1/2, di ba 1? So, natitira na lang a to the 1. Or, simply a. So, dapat familiar kayo sa mga laws of exponents, no? So, going back, ito na. So, mawawala na yung square. Matitira na lang is x plus 6 is equal to plus minus 2. Bakit naging ganun? Mawawala na yung 2 doon, yung square. Kasi in-square root mo eh. So, x plus 6 na lang may iwan. Then, square root of 4 is 2. Dalawa yan lagi, plus and minus. Palaging ganun. Okay? Then, you solve now. Kasi ano na to? Linear equation, di ba? X plus 6 is equal to dalawa ang solution. So, x plus 6 is equal to 2. So, solve for x. Unahin mo muna yung positive 2 rito. Dalawa kasi yan, plus and minus. So, yung plus muna, ito na yon. So, lipat mo yung 2, lipat mo yung 6 sa kanan. So, magiging x is negative 4. Di ba? So, sign numbers uli. Different sign yan. Yung 2 positive, yung 6 negative, magma-minus. Then, copy the sign of the larger number, which is 6 negative. Okay? So, yan yung isang solution. Then, yung isa naman, gagamitin mo yung negative 2. So, x plus 6 is equal to negative 2. Tama? So, lipat mo yung 6 uli sa kanan, paulit-ulit lang. X is equal to negative 2 minus 6. Ayan na. Parehas na sign ngayon, di ba? Negative, negative. So, magpa-plus. So, x is 2 plus 6 is 8. Then, copy the sign, which is negative. Ayun. So, lows din yan. Lows din ng sign numbers, no? So, negative 8. Yan, no? So, ganyan yan. So, yan na. Ibig sabihin, dalawa yung points mo na i-intersect ng parabola. Kasi yung quadratic, parabola yan eh. 'Di ba? So 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8. Kunwari, i-graph natin siya, di ba? So, ito yung y-axis. Ito yung x, di ba? Ganyan yan, oh. O, yan, oh. O, di ba ganyan? Tapos, ipa-plot mo lang yan. Kukunin mo to. Yung negative 4. Dito yan, kaliwa, di ba? Negative, lahat ng negative, nasa kaliwa. Tapos, sa y-axis, nasa baba. Ito yung x-axis, yung abscissa. Ito yung horizontal axis. Vertical axis, yung y or yung ordinate, no? Abscissa, ordinate. So, ito, nasa kaliwa kasi negative 4 yun eh. So, kunin mo lang dito, 1, 2, 3, 4, parang ganyan. Tapos, yung isa naman, yung negative 8, ito yun. So, kukunin mo yung vertex, no? I-ano ko yun, i-discuss ko later yun, no? So, parang magiging ganyan siya, oh. Ilan ba yung ano niya? So, pakita ko lang na mag-i-intersect yan. Kaganon niya, no? Yan. Yan, yung parabola, oh. Gaganon. Yun, no? Di ba? Or, i-mirror mo yan pag ganito naman. Ganyan. Ayan, oh, yung mirror. Di ba? So, ganyan yan, oh. Yan. Oh. So, ito, yung kanina, yung perfect square, ito yung kasi yan yung perfect square na yan. Ganito format niya, no? Kunwari, meron kang a plus 2 square. You know, kunwari, meron kang a plus 2 square. Pag yan, sinimplify mo, minultiply mo, nagiging a square plus, di ba, plus 4a plus 4. Di ba? Pag in-expand mo yan, a plus 2 square, so a plus 2 times a plus 2 yun eh. So, ito yung lalabas dyan. Pag in-expand nyo. So, alam nyo na siguro yun, no? So, a square plus 4a plus 4. Parang ganito yan, ito. Ito, x square plus 12x plus 36. Perfect square yan. Ito, perfect square din to. Parehas yan. Magkaiba lang sila ng variables and coefficients. Pero perfect square yan. Ganyan yun. Yung factoring na ginawa natin. Yun o. Yun o. Diba? So, yan na. Yan na yung sagot. So, i-upload ko to sa YouTube. Then, doon mo na lang tingnan sa YouTube. So, pag meron pa kayong mga assignments, padala nyo lang sa akin para mabigyan ko ng tutorial. And then, paki-like na rin, no? Pakisabi sa mga classmates natin dyan. So, like and subscribe. So, this is Kuya Linox and good day to everybody. So, tagalan ko lang konti. Yan, no? Okay. So, i-upload ko na to. Bye-bye.